Alright, traffic and congestion, no? Traffic congestion update pa rin tayo dito sa Davao City sa may Sandawa corner, Ecoland corner, Quimpo Boulevard and yan, Quimpo Boulevard. So ang oras natin dito is 8:29. So ngayon nakita ko kasi na mukhang yung traffic din dito sa may Sandawa area is palala na ng palala habang tumatagal, no. So ito nga ay pa kasi, no, alas 8, which is, di ba, sabi ko sa inyo, sabi ni Wikipedia na ang traffic congestion dito sa Davao City ay magsisimula siya sa around 7 AM hanggang alas 8 ng umaga. Kaya ito na, yung nakita natin kanina, yung part 1, part 2, part 2 and part 3 dito, no. So part 1 is malapit sa City Hall, alas 6, part 2 is alas 7 doon sa may tulay ng trading. Tapos part 3 is dito sa may Sandawa, Ecoland and Quimpo Boulevard. So ang part 4 ito na ngayon, no, part 4 na to dito. Part 4 update, traffic congestion dito sa Davao City. Ang naman natin dito, kukunin naman natin na traffic situation ay ang sa Sandawa is Sandawa is IR New Matina hanggang doon sa may Quimpo Boulevard sa may Matina Gravahan sa may University of Mindanao Matina or UM Matina. So yun lang, bali kuha tayo ng konti dito. Kung napapansin nyo, example zoom in natin. Yung sa may right side, yung sa may right side, no? So ang traffic nila is umabot na dito. Yan, no? No, abot na dito yung traffic nila. So ibig sabihin mula yan sa may sa may San Pedro, Almendras, no? San Pedro Street, Almendras, Philcrest, tapos tawid sa may Bolton Bridge. Tapos hanggang dito, no, abot na yung traffic. So ganyan ang kalala dito. Partida ulan pa to, marami pang nag-absent, sabi ko sa inyo. And dito naman na area, so hanggang saan sila aabot ang traffic? So doon, no, hanggang sa may John Paul College. Kanina okay pa yung traffic light, no, gumana pa. Pero ngayon dahil sa alas 8 na siguro, parang duty na siguro, kumbaga office hours. Kaya pinatay na ba o sadyang namamatay talaga, nag-o-off talaga or nasisira, nagma-malfunction itong mga stoplight natin during office hours, or di kaya mas accurate, no, or mas effective ang human trafficker human trafficker, hindi yung traffic enforcer kumpara sa traffic light. Ano sa tingin nyo? Kaya siguro sa natawa ko na sa human trafficker. So kaya siguro human traffic enforcer yung natin dito nakikita, yung nilagay, no, mas pinili ng ating City Government of Davao na maglagay ng human traffic enforcer kumpara sa traffic lights. Pero ganun pa rin, no, hindi talaga yan mapipigilan. Pag traffic talaga yan. Akin lang naman akin lang yan, no. So tansya ko talaga, walang magagawa dyan, no, ang traffic enforcer. Pero siguro to make it mas lighter pa, diba? O diba, di kaya parang mas pagaanin, no, kahit paano mas mabawas-bawasan yung mas matinding traffic. Siguro pag tingin ng traffic enforcer na parang konti lang yung sa kabila, sige, diretso na, go na. Kasi pansin ko dito, kapag gumagana yung traffic light, para nasa 1 minuto talaga, no, 60 seconds or 90 seconds, kahit wala namang sasakyan na nagko-crossing. So aantay ka talaga ng oras. Yun ay mostly sa gabi, madaling araw, walang masyadong sasakyan, pero you have to wait sa 60 to 90 seconds. Yan ang pansin ko, bilang ko lang yun. So ayan, human traffic enforcer meron tayo dito ngayon. Yan, no? So galing yan sa San Pedro Street, Almendras, Philcrest, Bolton Bridge. Tapos dito na, abot na sila dito hanggang sa na yan, John Paul. So ganyan kalala yung traffic dito sa area na to kapag alas 8 pala. So yun, legit yung sinabi ni Wikipedia. Okay, so from here, since nga tayo dito, vlog update tayo dito sa may Sandawa, part 4 na to, no. So ipakita ko na sa inyo yung sitwasyon, kasi kanina din, pansin ko rin kanina, abot hanggang dito yung traffic. Galing naman sa may Matina Gravahan. Sa bagay, maliit lang din ang kalye dito. Kaya siguro, no, nagpang-abot. So bumper to bumper talaga, no, literal. Aba, para na tayo sana bumper to bumper, sabi ni Love and Uber. So ito mga sasakyan, no, galing sila sa Quimpo Boulevard. Yan, shortcut sila dito sa may Daang Patnubay.
So ano bang meron sa Daang Patnubay? Yan, lusot yan sa may Hona Subdivision. PWC, Hona Subdivision, Tulip, Champaka, basta Hona Subdivision. Tapos sa una, PSSO office and Central 911. O diba? Nagsa-shortcut sila, no? Kahit paano, malilaser yung kanang ano, travel time ng mga 10 seconds. Kasi paglabas dito, traffic din eh. Siksikan din. Pero good thing, no, pag-usapan natin yung ano, yung Davao City na sinurpass niya yung ano, yung worst traffic ng City of Manila or Manila. Pero at least dito, okay lang, safe. Hindi ka kakabahan na magka-asthma, no, or lalala yung asthma. Kasi nga hindi naman ganoon ka ano dito, mausok, hindi ganoon ka maalikabok. And walang mga hablot ng mga gamit habang ikay nasa jeep. O gaya niya, no, 'di ba? So yung daloy. Oh. Humina yung daloy ng traffic. Mabagal lang yung biyahe natin dito. Mabagal lang yung ano natin, yung ating speed limit plus traffic pa, kaya 'yun. Talagang matatagal ang makarating sa destination. Uy, daming obstruction dito na area. Yung sidewalk, no, hindi madadaanan na maayos. So, saan kaya nang galing yung traffic dito kanina? Ba't nawala na, ano? O ibig sabihin tapos yung ano, yung peak hour dito sa area na to. Oh, ayan na. Traffic na sila. Nasa ano pa tayo na, kalagitnaan pa lang ng Sandawa. Dito pala sa ano, Sandawa Road ay mayroong eskwelahan dito, yung Tekaro College. Yun. Traffic na. Ulit, no? So, maganda lang pala dito, itong mga sasakyan dito na nata-traffic, kapag ka naman ay mag-go-go na yung signal dito sa kabila sa may Grabahan Matina, mabilis lang, no? Fast moving. Pero aantayin natin to the moment na fully open na talaga or fully operational na yung ano, NCCC Mall and itong Paragon Davao. Ayan, wala na, no? Bumper to bumper na sila dito. Ayan. Sa may VGM Pawn Shop. Ayan, baba na lang si ma'am. Ateneo yata si ma'am, no? Saan ba? Hindi pala, akala ko Ateneo si ma'am, tapos maglalakad na lang siya doon papunta sa ano pala siya dito, no? So maaring Tekaro. Alright, ayun, no? Traffic congestion, Davao City, number 8 worst. So nasurpass natin yung ano, Manila. Ang galing. Pero okay lang yan talaga. Oo, talagang nakabad trip din talaga minsan yung traffic sa Davao. Pero hindi pa rin yan sapat, no, para magiging miserable buhay natin dito. Ano sa tingin nyo? Tama ba? Kaya pa rin nating ipaglaban ng Davao City. Kibali, ano, doon na siguro tayo kakabahan kapag ang Davao City is matanggal, no, sa top 10 safest city in Southeast Asia. So yun, medyo nakabahala na yun. Pero kung traffic lang, okay lang yun, medyo manageable lang siya. Kumbaga adjustment lang naman ang kailangan natin, di ba? Sa kung dati 30 minutes to 1 hour ka lang ano, nagpe-prepare for work.
So ngayon, pwede na natin gawing 2 hours, di ba? Katamaran lang din minsan, bakit tayo na-late sa totoo lang. Mapa-traffic man o hindi ang isang lugar, pag tardiness ho talaga yan. Sakit ho yan eh. Wala yan sa kung ano, traffic. Okay, nahagalaw na din. So yung tardiness, ano yan? Na habit, sakit, no? Wala yang ano, wala yan sa kung traffic yung lugar o hindi. Eh minsan nga, ito for example, di ba dito sa Davao, since napakalaki nga ng Davao City, ang rason na kahit taga Davao ka na naman, sabihin na ikay taga Panakan, tapos ang trabaho mo na sa City Hall for example, malapit, o basta sa ano, sa may San Pedro, sabihin na natin, or sa Imricto, downtown area. So yung dating ano, ang binabiyahe mo dati yung ano, yung Tibungko or yung Panakan, sabihin natin taga doon ka ha, for example. Pero lagi kang nalilate. So ang ginawa ay nagpasya ka na lang na tawag na ito, mag-rent, no? Mangupahan ng kwarto malapit sa yung pinagtatrabahuhan para unang-una makatipid ka na sa pamasahe. Kaya makakatipid ka pa sa oras, di ba? So hindi ka masyadong stress. Kasi lagi kang ano, palagi ka na lang nalilate kapag ka uwian. Kasi ang layo, tapos traffic. Ngayon, nung nasa malapit ka na, walking distance na lang, late pa rin, di ba? Kasi mas matagal ka ng ano, matagal kang matulog. Kasi alam mong ano, hindi ka na babiyahe ng malayo, di ba? Nang napakatagal. So okay lang, late nang matulog, magpupuyat. Late na rin gumising kasi lapit lang din naman, walking distance, no? Mga 20 ka tumbling, ayan. Workplace na. So yun yung ano, yun yung point diyan. So itong traffic natin dito sa Davao, ano lang, kumbaga 30 minutes to 1 hour lang naman ang ano, ang i-adjust natin dito. Para hindi tayo syempre malate sa mga transactions natin. Ayan o. So dahil nga sa napakaliit lang nitong ano, napakababa lang, napaka-short lang ng distansya nitong kalye ng ano, Sandawa Road, or ngayon ay kilala sa pangalang GA Torres. Talaga hanggang dulo ang traffic. Okay, so malapit na sa ano, sa may Grabahan, Matina. Dasea Armored Car, pagmamayari ng ano, Iskandar family, Royal Mandaya Hotel. So ano yan, mga tropa pips yan ni dating Pangulong Duterte. Isa yan sa may pinakamalaking ambag, no? Ano yan, nagpo-provide, nag-generate, no, ng napakadaming trabaho dito sa atin sa Davao. So kaway-kaway dyan sa mga ano, security guard, no? Ayun, Office of the Vice President. Ito pala yung kalye dito sa Davao, ang masasabi kong ano, napakasikip. Two lanes lang talaga, no? 2 lanes. Mantakin mo ha, ang daming dumadaan dito. Ang daming sasakyan, tapos tagdadalawang lanes lang, di ba? Kabilaan.
So paano na lang, no, pag mabubuksan na tong ano, Paragon Davao. Siyempre dagdag ano yan eh, mayroon na yan silang ano, parang lifestyle mall or boutique, parang gano'n, no, shopping center. Tapos meron silang ano, hotel and residences. So dagdag sa bilang ng sasakyan na tatakbo rito sa daan ng ano, MacArthur Highway. Kaya masasabi ko itong highway na to, ito talaga yung literal na masikip. 2 lanes lang siya, so 4 lanes lahat.